Ginabayan ni Cao Wenshin sina Guning at Tang Jakay sa isang slot machine. Nagpalitan sila ng chips ng pera bago sila nagsimulang maglaro. Sina Cao Wenshin at Tang Jakay ay naglalaro lamang para masaya. Hindi sila seryosong nagsusugal, kaya bawat isa sa kanila ay nakakuha ng mga chips sa halagang 10,000 yuan at ipinagpalit din nila ang ilan para kay Guning. Hindi nagatubili si Guning at kinuha ang chips. Bagamat ang mga slot machine ay isang paraan lamang ng pagsusugal na may pagbabago. Ang isang tao na mapalad o magaling sa paglalaro nito ay maaaring manalo ng daan-daang libo o kahit 1,000,000 yuan. Gayunpaman, hindi naging madali ang paggawa nito. Ningning, marunong ka bang maglaro? Tanong ni Cao Wenshin. Hindi naman. Panoorin muna kitang maglaro, sabi ni Guning. Pagkatapos nito, dumating sila sa isang slot machine. Inilagay ni Cao Wenshin ang mga chips at ipinaliwanag, ang single line na pagtaya ay 100 chips. Maaari kang bumili ng hanggang 10 linya, na 1,000 chips. Kung gusto mo ng mas malaking pagkakataon, maaari kang tumaya ng 1,000 chips at bilhin ang linya. Mayroong 10 reel sa screen. At mga larawan ng 10 iba't ibang odds sa bawat reel, katulad ng 100 beses, 200 beses, 300 beses, 400 beses, 500 beses, 600 beses, 700 beses, 800 beses, 900 beses, at 1,000 beses. Kung ang mga larawan ng parehong logro ay naka-line up sa parehong oras sa screen, ang prize pool ay ganap na mabubuksan. Gaano man karaming pera ang nasa loob nito, iluluwa ng makina ang lahat. Ang prize pool ay may hindi bababa sa 100,000,000 yuan, ngunit ang pagkakataong ito ay ganap na balewala. Wala pang nagtagumpay noon. Kapag nagsimula ang laro, 10 reel ang random na iikot. Ang manlalaro ay maaaring pindutin ang pindutan upang ihinto ito upang makita kung ang tatlong mga larawan ng parehong logro ay maaaring pumila sa isang hilera. Ang pinakamababang taya ng manlalaro ay 1 linya. Kung ang tatlong larawan ng parehong logro ay nakalinya sa unang hilera, ang manlalaro ay makakakuha ng pera ayon sa mga logro. Gayunpaman, kung ang manlalaro ay bumili lamang ng 1 linya, kahit na may iba pang mga larawan ng parehong mga logro na nakahanay sa iba pang mga hilera, ang manlalaro ay makakakuha lamang ng pera para sa 1 linya. Tumaya si Cao Wenshin sa 10 linya sa parehong oras, ngunit lahat ay nabigo at nasayang ang 1,000 chips. Habang naglalaro ng slot machine si Cao Wenshin, maingat na inoobserbahan ni Guning ang paraan ng paggana ng makina, at inalam ang lahat ng sikreto nito. Mga ad ng Pub Future. Hayaan mo akong subukan, sabi ni Guning. Tumaya din si Guning sa lahat ng 10 linya. Kapag ang mga chips ay nasa makina, ang laro ay handa nang magsimula. Hinayla ni Guning ang spin lever, at nagsimula ang slot machine sa isang malakas na ingay, habang ang lahat ng 10 reel ay gumagalaw ng sabay-sabay. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euroels 1N platform. Sa kanyang Jade Eyes, nagawang kalkulahin ni Guning kung kailan mahuhulog ang mga larawan ng iba't ibang odds sa isang tiyak na posisyon. Nang oras na, mabilis na pinindot ni Guning ang stop button. Huminto ang slot machine nang may tunog na parang may pumipindot lang sa preno. At ang 10 reels ay unti-unting huminto mula kaliwa hanggang kanan. Nakatutok ang tingin nilang tatlo sa mga larawan sa screen. Ang una, pangalawa, pangatlong linya ay nabigo lahat, ngunit ang mga larawan ng 300 beses na odds ay nakalinya sa ika-4 na reel, na nangangahulugang nanalo si Guning ng 30,000 yuan sa linyang ito. Nabigo rin ang ika-5 linya, ngunit ang mga larawan ng 100 beses at 600 beses ay naka-line up sa ika-6 na linya at ika-9 na linya. Pagkatapos ng round na ito, nanalo si Guning ng 100,000 yuan nang tumaya lamang siya ng 1,000 yuan. Ang mga chip ay patuloy na pinalabas mula sa slot machine, na agad na nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga manlalaro sa kanilang paligid. Lahat sila ay tumingin kay Guning ng may inggit at selos. Jesus! Ningning, ang galing mo! Parehong nagulat sina Cao Wenshin at Tang Jakay dahil hindi pa sila nanalo noon.
Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nasiyahan sa resulta, dahil 3 linya pa lang ang kanyang napanalunan. Walang alinlangan, siya ay ambisyoso na manalo sa lahat ng mga linya. Subukan nating muli. At tingnan kung mapapanalo natin silang lahat. Sabi ni Cao Wenshin na may pananabik, kahit na hindi siya naniniwala na posible iyon, dahil mas mahirap pa ito kaysa manalo sa loto. Gayunpaman, mas madali ito kaysa manalo sa lottery sa mga mata ni Guning. Hanggat siya ay may matalas na mata at maliksi na mga kamay, malaki ang posibilidad na manalo siya. Sa pangalawang pagkakataon, tumaya pa rin si Guning sa lahat ng linya at kinuha ang pinakamagandang timing para pindutin ang stop button. Ang mga larawan ng 200 beses, 400 beses, 500 beses, 800 beses, at 900 beses lahat ay naka-line up sa dulo, at si Guning ay nanalo ng 280,000 yuan. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang talakayin ang kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Hindi pwede. Paano siya magiging napakaswerte? Mga ad ng Pub Future. Nakalaro ako ng slot machine libu-libong beses, ngunit nanalo lang ako ng 100 beses ng isang beses. Si Cao Wenshin at Tang Jiakai ay halos mapatalon sa tuwa. Ningning. Sobrang hindi ka panipaniwala. Sobrang hinahangaan kita ngayon. Si Guning, gayunpaman, ay hindi pa rin nasisiyahan. Sa oras na ito, parami ng parami ang nagtitipon sa kanilang paligid, dahil napakabihirang makakita ng isang taong nanalo ng napakaraming pera sa pamamagitan ng paglalaro ng mga slot machine. Sa ikatlong round, sa wakas ay nanalo si Guning sa lahat ng mga linya at ang prize pool ay ganap na nabuksan. Toneladang chips ang na-spin out sa loob ng ilang minuto. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Huwag kang tumayo. Ilipat at kolektahin ang mga chips. Sinabi ni Guning kina Tang Jiakai at Cao Wenshin. Hindi niya nagawang kolektahin ang lahat ng chips ng mag-isa. Hindi nabawi ni Cao Wenshin at Tang Jiakai ang kanilang isip hanggang sa paalalahanan sila ni Guning na lumipat. Nang makita ang malaking tumpok ng chips, biglang sumigaw si Cao Wenshin, "Ah! Ay totoo ba?" Ang sigaw niya ay umakit ng mas maraming tao sa game room. Kinurot ni Tang Jiakai ang braso ni Cao Wenshin, at napasigaw si Cao Wenshin sa sakit. "Anong ginagawa mo?" Tila inosente si Tang Jiakai. "Nararamdaman mo ang sakit, kaya ito ay totoo." "Oh. Ito ay totoo. Ito ay talagang totoo." Tumalon sa kaligayahan si Cao Wenshin. "Halika. Tulungan mo akong mangolekta ng lahat ng chips." Nawalan ng pasensya si Guning. "Sige sige." Tinulungan ni Cao Wenshin at Tang Jiakai si Guning na mangolekta ng chips ng sabay-sabay. Naunawaan ni Guning na dapat siyang huminto ngayon, dahil ang lugar na ito ay kontrolado ng isang gang, at hindi magandang ideya kung patuloy siyang manalo ng pera. Nang dalhin nila ang lahat ng chips sa counter para sa pera, natigilan ang manggagawa. Hindi pa siya nakakita ng sino mang napakaswerte at nanalo ng napakaraming pera. Ang mga chip ay 136.27 milyong yuan sa kabuuan. Naglipat si Guning ng 30 milyong yuan sa bawat bank account ni Cao Wenshin at Tang Jiakai, habang kinuha ni Guning ang natitira. Nanalo si Guning ng pera ng mag-isa, kaya tumanggi sina Cao Wenshin at Tang Jiakai na makibahagi sa kanya sa simula. Gayunpaman, hinikayat sila ni Guning na kunin ito, kaya tinanggap nila sa huli. Sa katunayan, kahit na ang pamilyang Tang at ang pamilyang Cao ay parehong mayaman, si Cao Wenshin at Tang Jiakai ay walang gaanong allowance. Sa makatuwid, ang 30 milyong yuan ay isang kapalaran para sa kanila. Hindi naman sila nagtagal sa game room, at 9:30 PM pa lang nang umalis na sila. Iminungkahi ni Guning na magsaya sa kasino dahil kalahating oras pa bago magsimula ang laban sa boxing. Dahil gusto ni Guning na pumunta doon, hindi sumasang-ayon ang dalawa pa. Nang pumasok sila sa kasino, pumunta si Guning para makipagpalitan muna ng 10,000 chips, pagkatapos ay pumunta sa Sikbo, table. Naiyuyugyug ng bangkero ang dice cup, sinasabi ang isang bagay tulad ng, "Hands off the table once you put your bet."
Maraming uri ng sekbo, karaniwang, malaki, maliit, lahat, kakaiba, at triples. Para sa mga logro sa pagtaya, ang malaki at maliit ay 1 hanggang 1, habang ang lahat ay 1 hanggang 24. Ang odd ay maaaring 1 hanggang 1, 1 hanggang 2 o 1 hanggang 3, ayon sa kung gaano karaming mga numero sa lahat ng 3 dice ang tama na tayaan ng manlalaro. Nangangahulugan ang triples na may lalabas na partikular na numero sa lahat ng 3 dice, at ang logro ay 1 hanggang 150. Nang mahulog ang dice cup sa mesa, hindi tumaya si Gunning hanggang sa ginamit niya ang kanyang jade eyes para makita ang mga numero sa 3 dice. Tumaya si Gunning sa odd, kasama ang lahat ng 10,000 chips, at nanalo siya sa taya. Ang logro ay 1 hanggang 3, kaya nanalo siya ng 30,000 yuan. Lahat ay tumingin kay Gunning ng may pagtataka, dahil napakaswerte niya. Mga ad ng pub future. Sa pangalawang pagkakataon, tumaya din si Gunning ng 10,000 sa big, at ang logro ay 1 hanggang 1. Sa ikatlong pagkakataon, sadyang natalo si Gunning sa taya. Sa ika-4 na pagkakataon, muling tumaya si Gunning ng 40,000 yuan sa odd, at nanalo ng 120,000 yuan. Sa ika-5 pagkakataon, sinadya na namang natalo si Gunning sa taya. 10,000 yuan lang ang nawala sa kanya. Sa ika-6 na pagkakataon na tumaya siya ng 20,000 yuan sa triples, at ang mga numerong pinagpustahan niya ay 36. Kapag ang resulta ay natuklasan, mayroong tiyak na 3 sixes dito. Nagulat ang mga tao sa paligid ng mesa. Ang logro ay 1 hanggang 150, kaya kumita si Gunning ng 3,000,000 yuan. Pabayaan ang mga tao sa paligid ng mesa, kahit na ang bankero ay lubos na namangha. Iniisip niya kung swerte lang ba si Gunning, o kung talagang nanloloko siya. Halos mapasigaw sina Cao Wenshin at Tang Jiaqi sa tuwa. Nasasabik sila hindi dahil patuloy na nananalo si Gunning ng maraming pera, ngunit dahil sa hindi pangkaraniwang swerte ni Gunning. Patuloy na tumaya si Gunning, at maraming tao ang nagsimulang sumunod sa kanya. Gayunpaman, sinadyang matalo si Gunning sa sumunod na 2 round, at ang mga sumubok na sundan ni Gunning at kumita ng kayamanan ay hindi inaasahang natalo. What the hell? Sinasadya mo ba ito? Eksakto. Kapag hindi ka namin sinundan, nanalo ka. Kapag sinundan ka namin, natalo ka. Anong ibig mong sabihin dito? Ang ilan ay nagmumura. Si Gunning ay hindi nasisiyahan at malamig na tumingin sa kanila. It's none of your business kung paano ako tumaya. Hindi ko naman sinabing sundan mo ako. Natakot sila sa nakakatakot na hitsura ni Gunning. Sa kanilang pagtataka, napakatalino ng tingin ng dalaga. At hindi pa rin alam sa kanila kung sinadya bang natalo si Gunning sa taya. Pagkatapos nito, nagsimula ang isang bagong round. Sa pagkakataong ito, sinabihan ni Gunning sina Cao Wenshin at Tang Jiaqi na sundan siya. Maraming tao sa kasino na ito, at kakaunti ang nakakaalam na silang tatlo ay isang grupo. Samantala, ang mga sumunod kay Gunning ay sumuko sa round na ito, dahil hindi sila sigurado kung talo na naman ito. Gayunpaman, nanalo si Gunning sa taya. Ito ay triples. Ang isa sa mga miyembro sa grupo ni Gunning ay tumaya ng 20,000 yuan, at nanalo ng 3,000,000 yuan. Ang lahat ay nagsimulang talakayin muli ang resulta, ngunit walang sino man sa kanila ang maaaring sisihin si Gunning, dahil ito ay kanilang sariling desisyon na huwag sundin siya. Mga ad ng pub future. Kasabay nito, sa isang silid pahingahan sa itaas na palapag ng Earth Nightclub, isang lalaki na nasa 30 anyos ang tamad na nakahiga sa sofa habang nakakross ang mga paa. Ang masikip at itim na pantalon ay nagpatingkad sa kanyang mahaba at malalawak na binti, at 2 botones lamang ng kanyang kamiseta ang kanyang ikinabit. Gwapo ang lalaki na may magagandang katangian at mukhang marangya. Sa sandaling ito, nakatayo sa harapan niya ang manager ng kasino at nag-uulat ng nangyari sa ibaba. Hinayla ng lalaki ang gilid ng kanyang labi at ngumiti ng bahagya,
ngunit naramdaman ng manager na parang may banta sa kanya. Si Guning at ang iba pa ay nanalo ng humigit kumulang 30 milyong yuan sa kabuuan bago sila tumigil, dahil wala sa kanila ang gustong inisin ang Kiringang. Sina Cao Wenshin at Tang Jiakai ay sumang-ayon kay Guning na mas mabuting umalis pagkatapos nilang manalo ng marami. Gayunpaman, hindi nila alam ay nagkakaproblema na sila. Nang pumunta sila sa counter at humiling na palitan ang pera, pinigilan sila ng manager ng kasino na ito. Miss, iniimbitahan ka ng aming boss na makipagsugal sa kanya. Amo mo. Tumaas ang kilay ni Guning. Sa hindi pagkakataon, nakuha na nila ang atensyon ng Kiringang, ngunit hindi niya alam kung ano ba ang nagpapatakbo ng entertainment place na ito sa publiko, o ang tunay na amo ng Kiringang. Posible bang magpakita ang pinuno ng Kiringang? Naisip ni Guning sa kanyang sarili. Ang unang paglabas ng kabanatang ito ay naganap sa N0 Velbian site. Ningning. Parehong nag-aalala sina Cao Wenshin at Tang Jiakai, ngunit hindi sila natakot, dahil ang pamilya Cao at ang pamilya Tang ay nag-impluwensyang maimpluwensyang pamilya sa CTB. Dapat alam ng Kiringang kung paano ito hahaharap, ngunit paano kung may aksidenteng mangyari? Paano kung sabihin kung hindi? Tanong ni Guning. Kung walang pahintulot ng aming boss, hindi mo maaaring ipagpalit ang pera sa mga chips na ito. Pagbabanta ng manager. Nang marinig iyon, hindi nasiyahan si Guning at maasim na sinabi, wala akong pakialam. Ito ay 30 milyong yuan lamang. Dahil hindi kayang bayaran ng boss mo ang pagkatalo, bakit niya binuksan ang kasino na ito? Kunin mo na lang ang 30 milyon yuan bilang tip na ibibigay ko sa kanya. Hindi man lang natakot si Guning, ngunit halatang wala silang magandang plano, at nag-aalala si Guning na maaaring masangkot sa gulo sina Cao Wenshin at Tang Jiakai. Ano? Nagulat si manager. Sa kanyang pagtataka, basta-basta na lang itatapon ni Guning ang 30 milyong yuan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangang umakyat si Guning para salubungin ang kanyang amo. Kung hindi, siya ay mapaparusahan. Kaya naman nagbanta na naman siya. Miss, kung tumanggi kang makipagkita sa amo ko, natatakot ako na hindi ka nalalabas sa pintuan ng Earth Nightclub. Ikaw, galit sina Cao Wenshin at Tang Jiakai. Gusto nilang makipagtalo sa manager o ipakita sa kanya ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, ngunit pinigilan ni Guning. Napakagaling. Matagumpay mong pinalubha ako. Makikipagkita ako sa boss mo. At ikaw. Pupuntahan kita mamaya. Nag-evil smile si Guning, at matalim na tumingin sa manager. Natakot ang manager. Wala siyang ideya na magiging napakalakas ni Guning sa murang edad. Tila may inis siyang hindi dapat. Gayunpaman, gaano man siya kay Senggit, mas marahas pa ba siya kaysa sa Kiringang? Kaya, kahit na nakaramdam ng pananakot ang manager sa hitsura ni Guning ay hindi niya ito sineryoso. Sundan mo ako. Huwag mong sabihin, o gawin ang anumang bagay. Magtiwala ka sa akin. Ligtas tayong aalis dito, sabi ni Guning kina Cao Wenshin at Tang Jiakai. Hindi niya pinayagang umalis ang mga ito bago siya dahil nag-aalala siya. Na baka mahuli sila ng Kiringang kahit wala na sila sa Earth Nightclub, kung ganoon, mas mabuti kung nanatili sila sa tabi niya. Oo naman. Tumanggo sina Cao Wenshin at Tang Jiakai. Nagtiwala sila kay Guning. At kahit na hindi ito kakayanin ni Guning ng mag-isa, ligtas pa rin sila hanggat natuklasan nila ang background ng kanilang pamilya. Iginiya ng manager ang 3 hanggang sa ika-7 palapag. Nakatayo sa labas ng isang marangyang pribadong silid ang 2 matatangkad at matipunong security guard. Nang lumitaw sila, binuksan ng isang bodyguard ang pinto. Bago sila pumasok sa loob, ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para tingnan ang sitwasyon sa pribadong silid. May 3 lalaki sa loob. Ang isa sa kanila ay tamad na nakaupo sa isang upuan sa harap ng isang mesa ng pagsusugal. Napakagwapo niya pero mukhang obtrusive at aggressive. Agad siyang nakilala ni Guning. Siya ang pinuno ng Kiringang, si Chi Tianlin. Nakakagulat, nakilala niya ito ng personal.
Nakatayo sa magkabilang gilid niya ang dalawang lalaki. Obviously, sinundan siya ng dalawang lalaki. Ang pinuno ng isang gang ay palaging misteryoso at hindi lumalabas sa publiko. Maliban sa sarili nilang mga tauhan, kakaunti ang makakakilala sa kanya. Ang dahilan kung bakit nakilala ni Gunning si Chi Tianlin ay dahil nagkaroon siya ng alitan sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao at muntik nang mapatay niya. Si Chi Tianlin ay mayabang at malupit. Upang makamit ang kanyang layunin, gagawin niya ang anumang bagay, literal ang anumang bagay. Kung ikukumpara kay Sito Ye, mas nakakatakot siya. Kahit sinong mangasar sa kanya, pahihirapan niya ang tao hanggang mamatay. Gayunpaman, mayroon din siyang pabago-bagong personalidad. At kung minsan ang kanyang mga aksyon ay isang kumpletong sorpresa. Gaya noong muntik na siyang mapatay nito sa dati niyang pagkakatawang tao. Pinabayaan niya ito sa huli, nailigtas pa nga niya ang buhay nito, dahil siya ang unang nang-ahas na hamanin siya sa pamamagitan ng pagtataya ng kanilang buhay. Bilang karagdagan, hindi siya isang Verdugo, at hindi basta-basta papatay ng mga tao dahil mas gusto niyang pahirapan sila. Nagmalasakit din si Chi Tianlin sa pagkakaroon ng kiringang, at ayaw niyang inisin ang mga taong napakakapangyarihan at kayang magbanta sa kanyang kiringang, sa publiko. Gayunpaman, sa pribado, walang nakakaalam kung ano ang kanyang gagawin. Kung sasabihin sa kanya ni Cao Wenshin at Tang Jiaqi ang background ng kanilang pamilya, malamang na hindi sila magdudulot ng problema sa kanila ni Chi Tianlin. Gayunpaman, hindi payag si Gunning na gawin iyon. Bagamat hahayaan sila ni Chi Tianlin kapag nalaman niyang mula sila sa pamilya Cao at sa pamilya Tang, walang nakakaalam kung lihim niyang sasaktan ang pamilya Cao o ang pamilya Tang. Kaya, nagpasya si Gunning na hawakan ito ng mag-isa. Hindi malaking bagay ang pera, kaya ligtas sila. Sa sandaling pumasok sila, nagtama ang mga mata ni Gunning. Mukha siyang mapanganib, ngunit hindi nag-atubiling salubungin ni Gunning ang kanyang mga mata. Nagulat si Chi Tianlin na naglakas loob si Gunning na salubungin ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya sigurado kung siya ay masyadong pipi o matapang. With that thought in his mind, he keeps staring straight at her and his look colder. Gayunpaman, si Gunning ay hindi natakot dito. Mga ad ng pub future. Nagtama ang kanilang mga mata sa hangin sa loob ng ilang minuto. Sa panahong iyon, ang mga tao sa kanilang paligid ay nakaramdam ng matinding pressure at halos hindi makahinga, habang sina Chi Tianlin at Gunning ay tila maayos. Sa katunayan, medyo na-stress din si Chi Tianlin, dahil inilagay ni Gunning ang kanyang magic power sa kanyang mga tingin at ginawa itong mas malamig, na namangha at nagbanta rin sa kanya. Paano ito posible? Si Chi Tianlin ay nalilito at naiinis. Nakaramdam siya ng sama ng loob nang mabugbog siya ng tingin ng isang batang babae, ngunit hindi niya may kakailan na nakaramdam siya ng stress sa hitsura nito. Agad na napagtanto ni Chi Tianlin na ang batang babae na ito sa harap ng kanyang mga mata ay hindi simple. Gayunpaman, napukaw nito ang matinding interes sa kanya. Bukod dito, naisip pa niyang pamilyar ang hitsura ng dalagang ito sa unang babaeng kinaiinteresan niya. Sa kasamaang palad, patay na ito. Kung hindi, gusto niyang gumugol ng ilang oras sa kanya. Malaki, biglang ibinuka ni Chi Tianlin ang kanyang bibig at binasag ang yelo sa pagitan nila. Ang galing mo talaga. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Ikaw din, mahinahong sagot ni Gunning. Sa katotohanan, hindi niya pinupuri ang kanyang mga kasanayan sa pagsusugal, ngunit ang kanyang natatanging psikolohikal na kalidad. Bagamat hindi alam ni Cao Wenshin at Tang Jiaqi na ang lalaking ito ang pinuno ng kiringang. Dahil siya ang boss ng Earth Nightclub, kailangan niyang maging isa man lang sa senior management ng kiringang. Umalis ngayon, sabi ni Chi Tianlin sa manager. Yes, sir, sabi ng manager at umalis na. Pagkatapos ng tanghali, lumingon si Chi Tianlin kay Gunning. Mag-ikot tayo, napaka-domineering niya. Dahil nandito na si Gunning, natural na hindi siya tatanggi. Direkta siyang humakbang sa mesa ng sugal at umupo sa tapat ng Chi Tianlin.
Ano ang lalaruin natin? Des. Hulaan natin ang mga numero, at ito ay isang larong goma, isa, sabi ni Chi Tianlin. May malabong ngiti sa labi ni Guning. Ano ang taya? Mga ad ng Pub Future. Tanong ni Chi Tianlin, ano ang gusto mong taya? Alinman sa 3 bilyong yuan, o 30% na bahagi ng Earth Nightclub, sabi ni Guning. Kung hindi siya aalis dito na may malaking kayamanan, hindi siya si Guning. Ano? Nagulat ang lahat. Don't you dare talk to our boss like that. Kilala mo ba kung sino siya? Sabi ng isang lalaki sa tabi ni Chi Tianlin. Gayunpaman, bago pa siya matapos, ipinadala siya ni Guning, wala akong pakialam kung sino siya. Nandito ako para sumugal. Kung hindi mo kayang bayaran ang resulta, pagkatapos ay huwag gawin. Ito. Ikaw. May gustong sabihin ang lalaki, ngunit napatigil siya sa pagkumpas ng kamay ni Chi Tianlin. Pinanangkitin ni Chi Tianlin si Guning. Hindi siya galit, ngunit medyo interesado sa batang babae na ito. Bakit ang tiwala mo sa sarili mo na mananalo ka? Kahit matalo ako, 3 billion yuan lang. Kayang-kaya ko ito, sabi ni Guning. Gayunpaman, tiwala siya na hindi siya matatalo. Nairita si Chi Tianlin, dahil tila sinadya itong sinabi ni Guning. Dahil kaya niya ang resulta, nakakahiya kung hindi siya ang pinuno ng Kiringang, ngunit masyado pang maaga para sabihin ang resulta. Walang problema. 3 bilyong yuan, sabi ni Chi Tianlin. Sino ang unang magsasalansan ng Dice Cup? Hindi naman natin kailangang magmadali. Sumulat muna tayo ng kasunduan. Hindi siya pinaniwalaan ni Guning. Ang lakas ng loob mong pagdudahan ang boss namin. Galit na muli siyang pinuna ng lalaki na kagagaling lang kay Guning. Hindi galit si Guning, ngunit tumingin ng diretso sa kanya at sadyang sinabi, wala pang sinasabi ang boss mo. Bakit ba lagi kang sumisigaw? Sa tingin mo ba ikaw ang tunay na boss dito? Kalokohan. Galit na galit ang lalaki. Tama na. Pinigilan siya ni Chi Tianlin. Tinitigan niya si Guning at tinukso, bata, ang galing mo talagang gumawa ng gulo dito. Gayunpaman, nakasama nila ako sa napakaraming panganib na sitwasyon sa paglipas ng mga taon. Imposibleng ang isang outsider na tulad mo ay ilayo sila sa akin. Nagkibit balikat si Guning. Iyan ang iyong sariling negosyo, ngunit kailangan pa rin nating magsulat ng isang kasunduan. Kahit na isulat natin ang kasunduan, ano ang maaari mong gawin sa akin kung magsisi ako pagkatapos? Maangin na sabi ni Chi Tianlin. Sa kanyang mga mata, hindi na kailangang magsulat ng isang kasunduan. Ang ibig mo bang sabihin ay magsisisi ka kapag natalo ka? Tanong ni Guning. Paano kung gusto ko? Tanong ni Chi Tianlin. Wala akong pakialam. Walang makakaagaw ng mga gamit ko sa akin. Talagang walang pakialam si Guning sa kung ano ang gagawin ni Chi Tianlin, dahil kumpiyansa siyang makuha ang gusto niya. Magsimula na tayo. Pagkatapos nito, nagsimulang salansan ng dalawa ang Dice Cup. Si Chi Tianlin at Guning ay panatag. At ang mga lalaking nagtatrabaho para kay Chi Tianlin ay naniwala sa kanilang amo, ngunit sina Cao Wenxin at Tang Jiakai ay labis na kinabahan sa kanilang mga palad ay nabasa ng pawis. Patuloy na umaasa ang dalawa na mananalo si Guning. Makalipas ang ilang sandali, sabay nilapag ng dalawa ang kanilang mga dice cup sa mesa. Pagkatapos mo, sabi ni Chi Tianlin. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes at nakita ang mga numero sa kanyang dice cup. 12. Bahagyang dilat ang mga pupil ni Chi Tianlin. Bagaman hindi siya sigurado kung ang mga numero ay nagdagdag ng hanggang 12 o hindi, ito ay posible. Mga ad ng Pub Future. Binuksan ni Chi Tianlin ang dice cup. Tunay na 12 iyon, at ngayon ay nasa isang mapanganib na posisyon siya. Halos mapasigaw sina Cao Wenxin at Tang Jiakai sa sobrang tuwa. Umaasa silang lahat na mabibigo si Chi Tianlin. 17, sabi ni Chi Tianlin. Magiliw na ngumiti si Guning at binuksan ang kanyang dice cup. Sa kasamaang palad,
mayroong 3-6 sa loob, na nagdagdag ng hanggang 18. Talo ka, sabi ni Guning, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang pagmamalaki, na parang alam na niya ang resulta. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang pirasong papel na may nakasulat sa kanyang bank account, at ibinato ito kay Chi Tianlin. Ilipat ang pera sa akin ngayon. Sinulyapan ito ni Chi Tianlin, pagkatapos ay bumaling kay Guning. Paano kung tumanggi akong gawin iyon? Ito ang aking lugar, kaya ano ang maaari mong gawin sa akin? Tatanggihan niya ang resulta. Sina Cao Wenxin at Tang Jiakai ay parehong nagbago ng kanilang mga ekspresyon ng biglaan, dahil talagang nagsisi ang lalaki. Gustong makipagtalo ni Cao Wenxin sa kanya. Gayunpaman, iniisip ang ipinaalala sa kanila ni Guning, na natili siyang tahimik. Tahimik na tinitigan siya ni Guning na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi. Siya ay tumingin kaakit-akit, ngunit mapanganib din. Saksihan ang painaya ng kabanatang ito, na inihayag sa pamamagitan ng NF Euro LB1N. Sigurado ka ba? Tanong ni Guning sa patag na boses, ngunit sa kanyang puso ay nagpaplano siya para sa susunod na bagyo. Sa totoo lang, kayang bayaran ni Chi Tianlin ang resulta, ngunit nagkaroon lang siya ng matinding curiosity tungkol kay Guning at gusto niyang makita ang reaksyon nito. Nang marinig ang sinabi ni Guning, alam niyang kikilos ito, na pumukaw sa kanyang pag-asa. Napakagaling. Sana ay hindi ka magsisi, malamig na sabi ni Guning, pagkatapos ay tumayo at sinabi kina Cao Wenxin at Tang Jiakai, let's go. Walang nagawa si Guning, na ikinadismaya ni Chi Tianlin. Pinayagan ba kitang umalis? Sa sandaling natapos ni Chi Tianlin ang kanyang pangungusap, ang 2 security guard ay agad na lumapit at hamarang sa kanilang daan, tinutukan sila ng baril. Mga ad ng pub future. At ngayon, galit na galit si Guning. Sa katunayan, nag-aalala lang siya sa kaligtasan ni Cao Wenxin at Tang Jiakai, kaya binalak niyang kunin sila bago siya bumalik sa Chi Tianlin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila pinayagan ni Chi Tianlin na umalis. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Guning ang 2 security guard na nauna sa kanya. Sa ilang mabilis na paggalaw, nabali niya ang kanilang mga palso at na-dislocate ang kanilang mga braso, at nahulog ang mga baril sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, sinipa muli ni Guning ang 2 security guard. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, at ang 2 security guard ay direktang pinaalis sa magkasalungat na direksyon. Halos hindi na sila makatayo sa maikling panahon. Sa pagkamangha ni Chi Tianlin, napakagaling ni Guning sa pakikipaglaban. At dahil sa gulat, natulala siya ng ilang segundo. Sa panahong iyon, sinamantala ni Guning ang pagkakataon at ibinigay ang 2 baril na nahuli niya mula sa 2 security guard kay Cao Wenxin at Tang Jiakai. Pareho silang nagsilbi sa hukbo, kaya medyo madali para sa kanila na gumamit ng baril. Galit na galit si Chi Tianlin, at agad siyang naglabas ng baril sa kanyang baywang, tinutukan si Guning. Samantala, parehong tinutukan ni Cao Wenxin at Tang Jiakai ang kanilang mga baril kay Chi Tianlin. Ngumuso si Chi Tianlin na may malamig na tawa. Ito ang lugar ko. Sa tingin mo ba talaga makakatakas ka? Hindi siya naniniwala na makakaalis sila rito ng ligtas, ngunit kailangan niyang aminin na mas kawili-wili si Guning kaysa sa inaakala niya. Siya ay nakakagulat na maliksi na ang kanyang mga security guard ay binugbog bago pa sila makapag-react. Kung hindi nila matalo ang isang batang babae sa isang away, tiyak na wala silang silbi, at oras na para magpalat siya ng mga security guard. Tingnan natin. Nagtiwala rin si Guning at nanunuya, hindi ko akalain na ang pinuno ng Kiringang ay isang lalaking hindi kayang tiisin ang resulta ng sarili niyang desisyon. Dahil hindi mo kaya huwag kang sumugal. Kahit ako ay nahihiya para sa iyo. Nang marinig iyon, nagulat sina Cao Wenxin at Tang Jiakai. Ano? Ang pinuno ng Kiringang? Chi Tianlin. At naglakas loob si Guning na isumpa si Chi Tianlin ng harapan. Napapikit si Chi Tianlin at parang gutom na lobo. Nagulat siya na kilala siya ni Guning, at galit din siya dahil naglakas loob itong hiyain siya.
Sinabi ni Guning na kahit siya ay nahihiya para sa kanya. Ayos lang. Natalo nga siya, pero pinili rin niyang sadyang hindi magbayad ng bill para makita ang reaksyon nito. Gayunpaman, makatwiran pa rin na hinamak siya ni Guning dahil sa kanyang pag-uugali. Alam ni Guning kung sino siya at nang ahas na hiyain siya, na isang hamon sa kanyang awtoridad, kaya medyo hindi siya nasisiyahan. Dahil alam mo kung sino ako, dapat mong malaman na walang makakapagpabago sa isip ko. Walang makakapagbago ng isip mo. Ako rin. Walang makakapidyo sa akin sa anumang gusto ko, sagot ni Guning. Kaya, kung ayaw mong mamatay, hayaan mo kaming umalis, at ilipat ang 3 bilyong yuan sa aking account. Dahil nagkaproblema na sila, hindi siya sumuko. Nagtaas ng kilay si Chi Tianlin. Tinatakot mo ba ako? Alam mo ba na kahit sinong nananakot sa akin ay hindi magkakaroon ng magandang wakas, pati na ang mga babae. Sa katunayan, hindi siya nag-abala na pahalagahan ang isang kagandahan. Hindi mo ba ako tinatakot ngayon? Pinagtawanan ni Guning. Hindi inaasahan ni Chi Tianlin na ganoon din ang ibibigay sa kanya ni Guning. Mapang-akit ka. Gayunpaman, binyantaan siya ni Guning, na hindi niya pinahintulutan. Nasugatan mo ang mga braso ng mga lalaki ko at gusto mo rin ang pera ko. Sa tingin mo papayag ako? Iyong mga tauhan ang unang nakatutok sa akin ng baril. Sayang lang na dislocate ko lang ang mga braso nila at inalis ang armas sa kanila, mahinang sabi ni Guning. At ngayon, tinutumbok ako ng mga kaibigan mo. Ano ang dapat kong gawin sa kanila? Napapikit muli si Chi Tianlin na may panganib sa kanyang mga mata. Itinutok mo muna sa akin ang mga baril. Sumagot si Guning. Si Chi Tianlin ay natulala muli sa isang segundo. Ang batang babae na ito ay talagang mahusay magsalita, at nataman niya ang punto. Napangiti si Chi Tianlin at nasiyahan sa hidwaan ni Guning. Lady, pinukaw mo ang interes ko sa iyo. Maraming lalaki ang interesado sa akin. Sabi ni Guning. Tama ka. Ang babaeng tulad mo ay madaling mapuko ang interes ng iba. Hindi ito itinanggi ni Chi Tianlin, ngunit biglang nagbago ang kanyang tono. Gayunpaman, wala akong hindi makukuha hanggat gusto ko, kasama ang isang babae. Pagkasabi noon, itinoon ni Chi Tianlin ang kanyang mga mata kay Guning. Sa madaling salita, hanggat gusto niya balang araw, gagawin niya ang lahat para makuha siya. Alam ni Guning ang karakter ni Chi Tianlin, kaya hindi niya pinagdudahan ang mga salita nito. Gayunpaman, imposible rin na makuha siya nito. Tingnan natin. Gayunpaman, ngayon dapat mong ibigay sa akin ang pera. Well, 3 billion yuan lang. Kayang-kaya ko. Ibinaba ni Chi Tianlin ang kanyang baril at direktang tumawag para ilipat ang pera sa bank account ni Guning. Binigyan ni Guning ng tingin sina Cao Wenshin at Tang Jiakai para ibaba rin ang mga baril. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa dalawang security guard. Gagamutin niya ang mga sugat nila. Natakot ang dalawang security guard nang makita si Guning na naglalakad palapit sa kanila, dahil sa nangyari sa kanila. Ibinalik ni Guning ang kanilang mga palso at braso sa kanilang normal na posisyon at naglabas ng 2 bote ng power crystal. Eto, uminom ka ng gamot, at gagaling ka. Mga ad ng Pub Future. Mukhang hindi naman siya pinaniwalaan ng dalawang security guard kaya wala ni isa sa kanila ang tumanggap. Kunin mo o hindi, hindi sila pipilitin ni Guning, dahil hindi mura ang kanyang gamot. Ibinaba na ni Chi Tianlin ang tawag. Nang marinig ang sinabi ni Guning, nagtanong siya, talaga? Ganyan ba kabisa ang gamot mo? Maaari mong subukan ito kung gusto mong malaman, sabi ni Guning. Yu Hao, subukan mo, sabi ni Chi Tianlin. Gusto niyang malaman kung ang gamot ay kasing epektibo ng sinabi ni Guning. At alam din niya na hindi sasaktan ni Guning ang kanyang mga tauhan sa harapan niya mismo, kaya wala siyang pag-aalala na painumin si Yu Hao ng gamot. Kung nasa panganib si Yu Hao pagkatapos uminom ng gamot, hindi niya hahayaang makawala si Guning. Dahil ang kanilang amo ang nagutos, ininom ni Yu Hao ang gamot kahit na ito ay lason. Kaya naman,
direktang ibinuhos ni Yu Hao ang gamot sa kanyang bibig. Natunaw ang tableta ng ito ay nasa kanyang bibig. Hindi mapait ang lasa, ngunit malamig. Unti-unting kumalat ang malamig na hangin sa kanyang katawan at naibsan ang kanyang sakit sa loob ng 10 segundo. Inikat ni Yu Hao ang kanyang mga mata sa gulat at sinabing, "Wala akong nararamdamang sakit ngayon." Talaga, ito ay hindi kapanipaniwala sa mga mata ni Chi Tianlin. Tumingin ang ibang security guard kay Guning. Gusto na rin niya ng gamot ngayon. Walang pakialam si Guning sa kanilang mga saloobin noon, at direktang ibinato sa kanya ang bote. Hindi ba sila ang pinakamagandang halimbawa? Gayunpaman, ang gamot na ito ay hindi mura. Kung hindi lang ako nanalo ng napakaraming pera, hindi ko na sila binigyan ng gamot. Naunawaan ni Guning na kapag nakita ni Chi Tianlin ang epekto ng kanyang gamot, tiyak na gusto niya ito. At siya, siyempre, sinabi sa kanya para sa isang dahilan. Hindi siya tatanggi na makipag-deal kay Chi Tianlin, ngunit limitado ang halagang ibebenta niya. Mga ad ng Pub Future. Ang gamot na ito ay may mahusay na epekto, at maaaring gamutin ang karamihan sa mga sakit. Kung hindi malala ang sakit o pinsala, sapat na ang isang tableta. Gayunpaman, ang gamot ay masyadong mahal upang pagalingin ang gayong maliliit na pinsala. Kung ito ay isang malubhang sakit, kailangan ng higit pang mga table task. Halimbawa, mapanganib na mag-alis ng bala kung ang isa ay nabaril, at ang Pildores na ito ay makapagpapawi ng sakit at pati na rin sa pagpigil sa pagdurugo ng sugat. Bilang karagdagan, ang gamot ay maaari ring mapabuti ang kondisyon ng kalusugan ng isang tao. Si Guning ay hindi nagyayabang, ngunit nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, sa mga mata ng mga karaniwang tao, ito ay sapat ng labis. Naniniwala sila na ang gamot ay nakapagpapagaling ng mga karaniwang sakit, ngunit nag-alinlangan kung ito ay nakapagpapagaling ng malubha o bihirang mga sakit. Sa makabagong gamot ngayon, mahirap pa ring ganap na pagalingin ang mga malulubhang sakit, ngunit kumpiyansa si Guning na pagalingin ang mga ito sa pamamagitan lamang ng ilang mga table tasks. Talagang mahirap paniwalaan. Gayunpaman, dahil ang kanyang gamot ay nagawang pagalingin ang kanilang mga pinsala sa loob ng kanilang sarili, ang gamot ay kailangang maging napakabisa. Kahit na hindi ito kapaki-pakinabang gaya ng sinabi ni Guning, makakatulong pa rin ito. Ang mga gangster ay madalas na nasugatan, kaya natural na kailangan nila ng mahusay na gamot. Ilan ang mayroon ka? Gusto ko silang lahat, sabi ni Chi Tianlin. Ang takaw niya talaga. Medyo mahal ang gamot, kaya wala ako sa sarili ko. 10 pills lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Kailangan kong magtabi ng ilan para sa sarili ko. Kung mayroon pa ako sa hinaharap, maaari tayong makipag-deal muli, sabi ni Guning. Kahit na labis na nag-aatubili na makipag-ugnayan kay Chi Tianlin. Na masama at mayabang, dahil nakipag-ugnayan na sila, mas mabuti para sa kanya na panatilihin ang isang mabuti, sa halip na masama, na relasyon sa kanya. Walang problema. Magkano ito? Tanong ni Chi Tianlin, bagamat gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Isa rin siyang negosyante na alam kung ano ang pinakamabuti para sa kanya, nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3 LB1N. 1,000,000 yuan, sabi ni Guning. Naisip niya na ang 5,000,000 yuan ay masyadong mataas, kaya binago niya ang presyo sa 1,000,000. Malaki. Ang 10 table task ay nagdaragdag ng hanggang 10,000,000 yuan. Ililipat ko ang pera sa iyo ngayon din. Ang 1,000,000 yuan ay mataas na para sa gamot, ngunit ito ay wala para kay Chi Tianlin. Nawalan na siya ng 3 bilyong yuan pagkatapos lamang ng isang round ng pagsusugal, kaya hindi na niya iisipin ang 1 milyong yuan. Pagkatapos ng lahat, ang gamot ay talagang kapaki-pakinabang. Naglabas si Guning ng 10 maliit na bote ng porselana mula sa kanyang backpack, o ang kanyang telepatikong ice space, at inilagay ang mga ito sa mesa ng pagsusugal. Maya-maya, nakatanggap siya ng bagong mensahe na nagsasabing nasa bank account na niya ang pera. Umalis si Guning at ang iba pa pagkatapos.
Nang makitang nawawala si Guning sa kanyang paningin, ngumiti si Chi Tianlin. Lalo siyang naging interesado kay Guning ngayon, at naisip niyang isa itong napaka-interesanteng kuting. Imbestigahan ang kanilang pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon, utos ni Chi Tianlin. Oo, boss, sagot ni Yu Hao bago lumabas. Hindi niya ito gagawin ng personal ngunit inihatid ang utos ni Chi Tianlin. Nakuha din ni Guning at ng iba pa ang kanilang 30 milyong yuan bago sila umalis. Dahil sa nangyari, wala sila sa mood na manood ng boxing match. Si Cao Wenshin at Tang Jiakai ay nanginginig sa takot mula nang lumabas sila ng pribadong silid. Kung hindi sila naging mas malakas sa pag-iisip kaysa sa mga karaniwang tao, bumagsak na sana sila sa sahig. Takot silang magmaneho ng kotse, kaya si Guning ang naging driver. Pagkasakay nila sa kotse, gulat na umupo sina Cao Wenshin at Tang Jiakai sa mga upuan. Wow! Ang lalaki talaga ang pinuno ng Kirin Gang, si Chi Tianlin. Napakasama niya, malupit, lalaking may pabago-bagong personalidad. Takot na takot ako, at nanginginig pa rin ako ngayon. Eksakto. Natakot talaga ako na barilin niya tayo. Ningning, matapang ka. Alam mo na siya si Chi Tianlin at naglakas loob ka pa ring isumpa siya. Hindi ka ba natakot na barilin ka niya? Talaga. Muntik ko nang sabihin sa kanya na galing kami sa Tang family at Cao family. Walang nakakaalam kung gaano kahirap ang nangyari sa kanila noong nasa private room sila. Ningning, malaki ang paghanga ko sa iyo ngayon. Tumingin si Cao Wenshin kay Guning. Napakaningning ng kanyang mga mata na para bang nakatitig sa isang lalaking mahal niya. Ako rin. Ako rin. Biglang nag-echo si Tang Jiakai. Ningning, ang galing mo talaga. Mayroon bang anumang bagay na hindi mo alam o hindi magagawa? Tanong ni Cao Wenshin. Sa totoo lang marami, sabi ni Guning, pagkatapos ay humingi ng paumanhin. I'm so sorry sa nangyari sa inyong dalawa. Ningning, wag mong sabihin yan. Kung hindi kita dinala doon, hindi mangyayari iyon. Sinisi ni Cao Wenshin ang sarili. Nevertheless, we were in trouble because I won too much money. Anyway, let bygones be bygones. Sa kabutihang palad, nanalo kami ng 3 bilyong yuan. At kayong dalawa ay makakakuha ng 1/3 bahagi nito. Bagamat nanalo si Guning ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal kay Chi Tianlin. Sina Cao Wenshin at Tang Jiakai ay itinaya ang kanilang buhay sa kanya, kaya hindi niya kinuha ang lahat ng pera. Kahit na hindi siya handang ibahagi ng pantay-pantay sa kanila, gusto niyang ibigay ang 1/3 bahagi ng pera. Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Cao Wenshin at Tang Jiakai. Maaari silang magbahagi ng 1 bilyong yuan at bawat isa sa kanila ay maaaring magkaroon ng 500 milyong yuan. Iyon ay isang kapalaran. Gayunpaman, tinanggihan nila, Ningning, na panalunan mo ang pera sa pamamagitan ng pagsusugal sa kanya, hindi mo kailangang ibahagi sa amin. Eksakto, hindi mo kailangang ibahagi ang pera sa amin. Sa katunayan, gusto din nilang magkaroon ng kayamanan, ngunit si Guning ay nanalo ng pera ng mag-isa, kaya hindi nila maaaring ibahagi ang kanyang pera. Gustong-gusto nila ang pera, ngunit makukuha ito sa tamang paraan. Please listen to me this time, huwag mo ring sabihin sa pamilya mo ang nangyari ngayong gabi. Ayokong mag-alala sila, paalala ni Guning sa kanila. Oo naman, sabi ni Cao Wenshin at Tang Jiakai. Kahit na hindi sila ipaalala ni Guning, hindi nila sasabihin kahit kanino. At dahil pinilit ni Guning na ibahagi ang pera sa kanila, tinanggap nila ito sa huli. Nako, Ningning, bakit hindi ka sumama sa akin sa Waffle Hills ngayong gabi? Pwede tayong mag-share ng kama. At maaari mo ring tingnan ang iyong villa, sabi ni Cao Wenshin. Malaki, hindi tumanggi si Guning. Kung may matutuluyan man siya, hindi na siya mag-abala pang magstay sa isang hotel. Dahil wala sa magandang kondisyon si Tang Jiakai para magmaneho, hinatid muna siya ni Guning pabalik sa bahay ng Tang family bago siya pumunta sa Waffle Hills. Ang Waffle Hills ay isang marangyang living area sa City B.
na hindi kalayuan sa downtown, at ang presyo ng pabahay nito ay napakataas din, ngunit gaano man kataas ang presyo, wala ito para sa Tang family at Cao family. Ang Ken family ay nagsilbi sa hukbo sa mga henerasyon, ngunit nasangkot din sa negosyo. Bagamat hindi ito may kukumpara sa Tang family, isa itong napakayaman na pamilya sa CTB. Bilang karagdagan, si Tang Yunrong ay may hawak ng 10% shares ng mga ari-arian ng Tang family. Kahit 10% share lang ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 bilyong yuan. Ang villa na ibinigay ni Cao Ruowa at ng kanyang asawa kay Guning ay katabi ng kay Cao Wenxin. Isa itong duplex na bahay. Sa harap ng villa ay isang malaking damuhan na humigit kumulang 100 metro kwadrado. Sa kanang bahagi ay isang kalsada na siyang daan patungo sa mga garahe sa unang palapag ng villa. Ang villa ay may 3 palapag, na sumasaklaw sa halos 178 metro kwadrado, ngunit walang nakatira sa unang palapag. May 2 garahe sa kanang bahagi, habang ang swimming pool at gym ay nasa kanang bahagi. Nasa gitna ang hagdan. Pagdating nila, ginabayan ni Cao Wenxin si Guning upang makita ang kanyang bagong sasakyan na isang itim na Lamborghini. Kahit na si Guning na hindi kailanman nagkaroon ng anumang kagustuhan para sa mga kotse ay nahulog sa pag-ibig dito sa unang tingin. Astig diba? Ikot tayo bukas. Ito ay magiging kapana-panabik. Tumawa si Cao Wenxin. Wala pa akong lisensya sa pagmamaneho, sabi ni Guning. Sa kanyang husay sa pagmamaneho, hindi na niya kailangan pang mag-aral, ngunit kailangan niyang kumuha ng pagsusulit. Gayunpaman, siya ay masyadong abala upang magparehistro para sa pagsusulit sa pagmamaneho kamakailan. Ano, si Cao Wenxin ay namangha. Wala kang driver's license, pero hinatid mo lang kami pauwi. Nakakatakot. Bagaman wala akong lisensya sa pagmamaneho, ako ay isang mahusay na driver. Tinuruan ako ng aking amo. Gayunpaman, hindi ako makakapag-test hanggang sa ako ay naging 18, at naging abala ako mula noong ako ay naging 18, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nakahinga si Cao Wenxin. Madali lang yan. May kaibigan akong nagtatrabaho sa Department of Motor Vehicles. Maaari kitang isama sa pagsusulit bukas. Basta makapasa ka, makakakuha ka agad ng driver's license. Iyan ay magiging napakahusay. Magandang balita ito para kay Go Ning. Pagkatapos nito, ginabayan ni Cao Wenxin si Guning na maglibot sa paligid ng villa. Sa ikalawang palapag, may sala, kusina, banyo, at 2 silid tulugan. Sa ikatlong palapag, mayroong 4 na silid tulugan na may 4 na banyo, at isang pag-aaral. Sa tabi ng master bedroom, mayroong 210 square meter na cloakroom. Isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Ang palamuti ay hindi maluho, ngunit elegante, na siyang paboritong estilo ni Guning. At ang villa na ito ay nalinis at naalikabok na, kaya agad na nakalipat si Guning. Gusto ni Cao Wenxin na aanyayahan si Guning na matulog kasama niya sa kanyang villa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na dumalaw si Guning sa kanyang bagong bahay, kaya nagpasya si Cao Wenxin na matulog sa villa ni Guning. Pagkatapos ng maikling tour, bumalik si Cao Wenxin sa kanyang bahay para kunin ang kanyang pantulog. Si Guning, sa kabilang banda, ay tumawag kay Leng Xiaoteng at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga reg along na tanggap niya ngayon. Gayunpaman, hindi pa niya sinabi sa kanya ang tungkol sa Qerengang at Qi Tianlin, dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Plano niyang sabihin sa kanya ang kwento noong siya ay nasa kabisera. Si Leng Xiaoteng ay nakikipag-usap kay Master Leng nang tawagan siya ni Guning. Gayunpaman, sa sandaling tinawag siya ni Guning, direktang hindi niya pinansin ang kanyang lolo at sinagot ang tawag ng kanyang kasintahan. Nagreklamo si Master Leng at sinabing nasa puso lang ni Leng Xiaoteng ang kanyang kasintahan gaya ng dati. Gayunpaman, sinasabi lang niya ito, at hindi siya maaaring maging mas excited sa kanyang puso. Kung sapat na ang edad ni Guning para magpakasal, hihilingin niya kay Leng Xiaoteng na pakasalan siya kaagad. Pagkatapos ng tawag kay Guning,
Ipinagpatuloy ni Leng Xiaoteng ang pakikipag-usap kay Master Leng. Ang pagsisiyasat ay nagpapakita na walang pinakabagong pakikipag-ugnayan kay Long Chanho sa Shen Yanfeng, Chen Qian at mga telepono ng pamilyang Chen, at wala rin silang ibang numero ng telepono. Gayunpaman, mayroong 3 numero ng telepono sa ilalim ng pangalan ni Long Chanho. Ang 3 numero ng telepono ay madalas na nakikipag-ugnayan at nakikipag-ugnayan lamang sa isa't isa. Maliban sa mga tawag mula sa numero ng telepono na ginagamit mismo ni Long Chanho, hindi sasagutin ng iba pang 2 numero ng telepono ang tawag ng iba. Kaya pinaghihinalaan ko na ang iba pang 2 numero ng telepono ay ginagamit ni Shen Yanfeng at isa pang miyembro sa pamilyang Chen, sabi ni Leng Xiaoteng. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Halatang galit si Master Leng. Bagamat hinala lang ni Leng Xiaoteng, ganoon din ang ideya niya. Kung totoo, ang pamilya Shen at ang pamilyang Chen. Hindi natuloy si Leng Xiaoteng, ngunit naintindihan ni Master Leng ang kanyang sasabihin. Lolo. Kahit na ang pamilya Shen ay kamag-anak ng pamilya Leng. Hindi ko sila tutulungan na magtago ng mga ilegal na gawain, kaya sa palagay ko mas mabuting magpanggap kang walang alam tungkol dito, at hayaan mo akong hawakan ito, sabi ni Leng Xiaoteng. Si Master Leng ay hindi rin taong hindi babaliwalain ang batas para makatulong sa kanyang mga kamag-anak, kaya pumayag siya. Ang pamilya Shen ay naghuhukay ng sarili nilang libingan. Kinabukasan, bumangon sina Cao Wenshin at Guning ng alas 6 ng umaga para tumakbo sa parke. Ang pagtakbo ay ang pangunahing pagsasanay ng isang taong nagsasanay ng kung fu, at kinakailangan din na bumuo ng isang malakas na katawan sa pamamagitan ng pagtakbo. Maraming tao, kabilang ang mga lalaki, babae, matatanda at bata, na tumatakbo sa lugar na ito. Miss Cao, magandang umaga. Ikaw ba ay tumatakbo kasama ang iyong kaibigan ngayon? Isang matandang babae ang dumaan at binati si Cao Wenshin. Madalas tumakbo si Cao Wenshin, kaya pamilyar na siya sa iba pang mga runner. Mga ad ng Pub Future. Oo, magandang umaga. Magalang na sagot ni Cao Wenshin. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo. Napansin ni Guning na may sumusunod at nakatingin sa kanila mula sa hindi kalayuan sa likuran nila, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang galit mula sa tao. Baka ito ay tagahanga ni Cao Wenshin. Tumingin si Guning kay Cao Wenshin. Tila hindi niya napansin na may sumusunod sa kanila. Oy, napansin mo ba na may sumusunod at nakatingin sa atin mula sa hindi kalayuan? Huwag kang lumingon. Lilinggan na sana si Cao Wenshin, ngunit pinigilan siya ni Guning. Baka tagahanga mo. Bueno, marami akong hinahangaan, ngunit walang sino man sa kanila ang makakaabot sa aking mga pamantayan, sabi ni Cao Wenshin nang may paghamak, pagkatapos ay bumantong hininga. Kaunti na lang ang maaasahang lalaki ngayon. Karamihan sa kanila ay maganda sa panlabas, ngunit hindi mapagkakatiwalaan sa loob. At least ganyan ang mga lalaking nakilala namin ng mga kaibigan ko. Sila ay alinman sa hindi sapat na mayaman. At nagustuhan ang iyong pamilya. At pagkatapos ay sa sandaling ang relasyon ay nagiging matatag. Ang lalaki ay hihilingin sa iyo na bayaran ang lahat ng mga bayarin at tanggapin ito para sa ipinagkaloob. Na kung saan ay medyo kasuklam-suklam, o sila ay mga mayayamang lalaki na may hindi mabilang na mga mistress. Hindi ko gusto ang alinman sa kanila. Mas gugustuhin kong manatiling single. Naging makatotohanan lang si Cao Wenshin dito. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang divorce rate at paunti-unti ang mga babaeng gustong magpakasal. Mas gugustuhin din ni Guning na manatiling walang asawa kung hindi siya makakatagpo ng isang mapagkakatiwalaang lalaki. Pagkasabi niyan, biglang may naisip si Cao Wenshin. Nako, Ningning, may mga single at maaasahang kaibigan ba ang boyfriend mo? Pwede mo ba akong ipakilala sa isa sa kanila? Kalahating biro ni Cao Wenshin. Nang marinig iyon, agad na naisip ni Guning si Xu Jinchen. Guwapo siya at may makapangyarihang background ng pamilya.
Mayroon din siyang magandang trabaho at karakter. Mula sa nalaman ni Guning hanggang ngayon, si Xu Jinchen ay isang maaasahang tao. Biglang napagtanto ni Guning na si Cao Wenxin at Xu Jinchen ay magiging isang magandang laban. Siyempre, hindi tama na husgahan ang isang romantikong relasyon sa pamamagitan ng mga kondisyong iyon. Higit sa lahat, dapat magkasundo at magkagusto ang dalawa. Sa katunayan, hindi naisip ni Guning na itakda si Cao Wenxin at isang maaasahang tao. Mga ad ng Pub Future. May malapit siyang kaibigan na kasama rin niya sa hukbo. Gwapo ang lalaking may magandang ugali at makapangyarihang background ng pamilya. Gayunpaman, wala sa akin kung maaasahan siya o hindi. Maaari kitang ipakilala sa kanya kung gusto mo, sabi ni Guning. Talaga, natuwa si Cao Wenxin nang malaman niya na ang lalaki ay isang opisyal ng militar. Libre ko naman ngayon. Kailan ka pupunta sa kabisera? Lilipad ako doon kasama ka. Bukas, sabi ni Guning. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung nasa kabisera siya ngayon. Pwede kong tanungin ang boyfriend ko. Huwag mangyaring, sabi ni Cao Wenxin. Secret na lang natin sa pagitan mo. Kung nandyan siya, magkikita kami. Kung ngayon, maglilibot na lang ako sa kabisera. Bukod dito, mayroon din akong kaibigan na nananatili sa kabisera, kaya maaari ko siyang bisitahin. Gusto ni Cao Wenxin na maging mabagal at natural. Mabuti, dahil sinabi ni Cao Wenxin, makikinig si Guning sa kanya. Sa katunayan, naisip din ni Guning na mas mabuting panatilihin ito sa pagitan nila, kung sakaling hindi nila gusto ang isa't isa at ito ay nakakahiya. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa pagtakbo. Matagal na silang tumakbo, at hindi na nakahabol pa ang nasa likod nila. Masyado siyang mahina para maging admirer ko. Naiinis na sabi ni Cao Wenxin. Ngumiti si Guning. Talagang isang magandang ideya na itugma si Cao Wenxin sa isang opisyal ng militar. Kung napunta siya sa isang karaniwang tao, ang lalaki ay palaging binubuli niya. Maya-maya ay napagod si Cao Wenxin, kaya huminto sila para magpahinga. Nang makitang medyo namula si Guning at normal pa rin ang paghinga, nagulat si Cao Wenxin. Ningning, hindi ka panipaniwala ang tibay mo. 5 kilometro na ang tinakbo namin ngayon, pero mukhang napakadali para sa iyo. Nakatanggap ako ng malademonyong pagsasanay, na mas malupit pa sa pagsasanay na natanggap ng espesyal na lakas at higit na katulad ng pagsasanay ng isang hitman. Gayunpaman, nasanay ka lang ng normal, sabi ni Guning. Ano? Pagsasanay ng demonyo. Parang napakalupit. Si Cao Wenxin ay namangha, ang malademonyong pagsasanay ay karaniwang pagsasanay sa buhay ng isang tao. Halos sabihin ni Cao Wenxin na baliw ang amo ni Guning. Gayunpaman, sa pag-alala na ang tutor ni Guning ay namatay na at maaaring inisin ni Guning, hindi niya ito sinabi ng malakas. Bagamat malupit ang pagsasanay, sulit ito, dahil kaya na ni Guning ang anumang uri ng panganib. Inaasahan din ng mga magulang ni Cao Wenxin na mapoprotektahan niya ang sarili sa isang mapanganib na sitwasyon, kaya ipinadala siya sa kampo ng militar noong bata pa siya. Kung wala lang siyang kakayahan na protektahan ang sarili, maraming beses na siyang kinidnap. Pagkatapos ng takbuhan, sabay silang nag-almusal bago bumalik sa villa. Bagamat nakatira si Cao Wenxin sa villa, hindi siya kailanman nagluto para sa kanyang sarili dahil siya ay isang masamang kusinero. Kakain siya sa bahay ng pamilya Cao o kakain sa labas. Si Guning at Cao Wenxin ay bumalik sa kanilang sariling lugar mamaya. Naligo sila at nagpalit bago lumabas ulit. Walang driver's license si Guning, kaya sumakay siya sa kotse ni Cao Wenxin. Mayroong 2 kotse sa garahe ni Cao Wenxin. Ang isa ay ang parehong Lamborghini bilang kay Guning, ngunit ang kulay nito ay matingkad na pula. Ang isa pa ay isang pulang Land Rover. Tila mahal na mahal ni Cao Wenxin ang pula. Sa tingin ko mas mabuting panatilihin natin ang mababang profile ngayon, kaya't i-drive natin ang Land Rover, sabi ni Cao Wenxin. Pinuntahan niya si Guning para buksan ang pinto ng kotse at gumawa ng 1 kilo na parang isang ginoo na anyayahan siyang maupo sa loob,
na medyo nakakatuwa. Bahagyang natawa si Guning, at sumakay sa kotse. Sa katunayan, mas gusto ni Guning ang mga off-road na sasakyan, tulad ng Land Rovers, Hummers, Knight 15 at iba pa, dahil napaka-cool ng mga ito. Habang nasa daan, nagtanong si Guning, Wenshin, gaano karami ang alam mo tungkol sa mga pamilyang napakayaman sa CTB? Marami yata, sabi ni Kao Wenshin. Bilang isang miyembro ng mataas na lipunan, kailangan niyang malaman ang tungkol sa mga tao sa paligid. May kilala ka bang lalaking tinatawag na Pan-Zero? Tanong ni Guning. Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa pamilya Pan mula kay Kao Wenshin. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig ang pangalang Pan-Zero, bumantong hininga si Kao Wenshin sa kakatawa at nagpakita ng halatang disgusto sa kanya. Si Pan-Zero ay isang kilalang playboy sa matataas na lipunan. Kilala mo ba siya? Oo, sabi ni Guning. Muntik na akong makipag-away sa kanya sa kalye ng sugal na bato noong isang araw, pero nakilala niya ako dahil nailigtas ko ang nasugatang fan sa airport. Gusto niya akong maging master niya at turuan siya ng kung fu, pero tinanggihan ko, kaya tinuring niya akong boss niya. Gusto ko lang malaman ang reputasyon ng pamilya Pan. Kung notorious ang pamilya niya, lalayuan ko siya. Kung hindi naman ganoon kalala ang pamilya niya, I think it's not a bad idea to maintain a good relationship with him. Oh, handang sumunod si Pan-Zero sa pakay mo. Labis na nagulat si Kao Wenshin. Sobrang hinahamak niya ang mga babae. Ningning. Sakit-akit ka talaga. Pagkatapos, idinagdag ni Kao Wenshin, wala pa akong naririnig na anumang kaayla hilakbot tungkol sa pamilya ng Pan, ngunit marahil ito ay dahil talagang itinatago nila ang kanilang mga maruruming sikreto. Anyway, lahat ng negosyante. Hanggat hindi ito immoral o illegal, sa tingin ko ay ayos lang. Sa katunayan, lahat ng mga negosyante ay totoo. Si Guning ay isang tusong negosyanteng babae din. Hanggat ang pamilya Pan ay hindi sangkot sa anumang krimen, hindi takutol si Guning. Nang makitang oras na para magbukas ang bangko, tumawag si Guning para ilipat ang pera sa mga bank account ni Kao Wenshin at Tang Jakay. Nang marinig si Guning na may kausap sa telepono, si Kao Wenshin ay nasa sabik pa rin kahit na siya ay nakahanda na sa pag-iisip. 500 milyong yuan. Mula, mayroon na siyang 500 milyong yuan sa sarili niyang bank account. Masyado pa rin para kay Kao Wenshin na maniwala na si Guning ay gumawa ng 3 bilyong yuan ng napakadali. Sa totoo lang, hindi naging ganoon kadali. Kung si Guning ay hindi naging matapang at matalino, maaaring napatay sila, hindi man lang binanggit ang pagkuha ng pera. Natutulog pa rin si Tang Jakay nang marinig niya ang isang bagong mensahe na pumasok, kaya semi-conscious niyang tiningnan ang kanyang telepono. Nang mabasa niya ang mensahe at mapansin ang mahabang numero ng pera na kakalipat pa lang sa kanyang account, bigla siyang nagising at napasigaw, tumatalon sa sobrang tuwa sa kanyang kama. Narinig ng lahat ng tao sa bahay ang kanyang sigaw. Tang Jakay, tumigil ka sa pagsigaw. Pinagalitan siya ni Tang Haifeng mula sa ibaba, ngunit hindi pinansin ni Tang Jakay ang kanyang lolo, na isinama sa numero sa screen. Napakaraming zero. 500 milyong yuan. 500 milyong yuan na lang ang kanyang ipon, at sa wakas ay hindi na niya kailangan pang humingi ng allowance sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, si Tang Jakay ay isang edukadong binata, at hindi niya gugugol ang pera ng walang ingat na pag-abandona. Sa halip, magagawa niya ang gusto niyang gawin ngayon. Medyo nag-alala si Tang Haifeng nang hindi niya narinig ang sagot ni Tang Jakay, kaya sinabi niya sa kasambahay na umakyat sa itaas at tingnan. Lord Jakay, okay ka lang ba? Kumatok ang kasambahay, at nag-aalalang nagtanong. Nang marinig ang boses ng kasambahay, sa wakas ay bumalik sa isip ni Tang Jakay. Huminga muna siya ng mahaba, saka sumagot. Ayos lang ako. Nagkaroon lang ako ng bangungot. Mga ad ng Pub Future. Nang marinig na ayos na si Tang Jakay, gumaan ang loob ng kasambahay at bumalik sa ibaba. Umalis sina Guning at Kao Wenshin papuntang Department of Motor Vehicles bandang 8:30 AM,
at hindi nakarating doon hanggang 9:30 AM dahil sa traffic. Tinawagan ni Cao Wenshin ang kanyang kaibigang kagabi, kaya pagdating nila sa Department of Motor Vehicles, maayos na ang lahat. May lugar para sa pagsusulit ng mga driver sa tabi mismo ng Department of Motor Vehicles, kaya dumiretso sila doon. Nang nakaparada ang kanilang sasakyan, isang gwapong lalaki na around 25 ang lumakad papunta sa kanila. Sa sandaling bumaba si Cao Wenshin sa kanyang sasakyan, nagreklamo ang lalaki, "Miss Cao, hindi mo talaga ako tatawagan maliban kung kailangan mo ako. Nangako ka na bibilhan mo ako ng pagkain, pero 2 linggo na akong naghihintay at minsan hindi mo ako tinawag." Nang marinig iyon, medyo napahiya si Cao Wenshin. "Alam kong kasalanan ko. Bakit hindi tayo sabay mag-lunch ngayon pagkatapos ng test ng kaibigan ko?" Mabuti naman, nasiyahan ang lalaki. Sa oras na ito, pumunta si Guning sa tabi ni Cao Wenshin. Pagkatapos ay ipinakilala sila ni Cao Wenshin sa isa't isa. "Ito ang aking nakababatang kapatid na babae, si Guning, at ito ang aking kaibigan, si Uyang Suwan." "Nice to meet you." "Nice to meet you too," bati ni Guning at Uyang Suwan sa isa't isa. "Handa ka na ba?" "Kung oo, maaari na tayong magsimula ngayon," tanong ni Uyang Suwan kay Guning. "Oo, handa na ako," sabi ni Guning. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els1N. Bago ang pagsusulit, binayaran muna ni Guning ang bayad sa pagpaparehistro, at pagkatapos ay oras na para gawin ang paksa-isa. Ang paksa-isang ay pangunahing tungkol sa pundasyon ng teorya sa pagmamaneho, mga batas at regulasyon sa kaligtasan sa kalsada, mga lokal na regulasyon at iba pang kaugnay na kaalaman. Direkta itong sinagot sa computer, kaya ginabayan ni Uyang Suwan sina Guning at Cao Wenshin sa computer room para sagutin ang mga tanong. Bagamat pumunta si Guning dito para dumalo sa pagsusulit sa tulong ng network ni Cao Wenshin, imposibleng mandaya siya, dahil may mga kamera at babasahin ng computer ang kanyang papel sa pagsusulit. Hindi nagtagal, natapos ni Guning ang 100 tanong, at nakakuha siya ng buong marka. Parehong nagulat sina Cao Wenshin at Uyang Suwan sa kahusayan at katumpakan ni Guning. Jesus. "Miss Gu, natapos mo ang 100 tanong sa loob lamang ng 3 minuto. Ikaw ay dapat na isang henyo," sabi ni Uyang Suwan, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. "Wala ako dito kung hindi ako ganap na handa," sabi ni Guning. Gayunpaman, ang kanyang sagot ay hindi masyadong mapanghikayat. Dahil tumagal ng hindi bababa sa 15 minuto para sa mga normal na tao upang matapos ang lahat ng mga tanong at maaaring magkaroon din ng maraming maling sagot. Gayunpaman, hindi na nagtanong pa si Uyang Suwan. Ginagamit ng subject 2 ang mga driver na tapusin ang 5 item. Katulad ng reverse into garage, parallel parking, ramp stop and start, right angle turn, curve, karaniwang kilala bilang S-bend. Sinubukan ng paksa 3 ang maraming pangunahing kasanayan sa pagmamaneho sa mga kalsada. At lahat sila ay ganap na natapos ni Guning. Ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Guning ay mas mahusay kaysa sa pagmamaneho ng coach, na lubos na ikinagulat ni Cao Wenshin at Uyang Suwan, dahil siya ay 18 pa lamang. Malamang si Guning lang ang nakatapos ng pagsusulit sa napakaikling panahon na may mataas na marka, na nakita nila. "Miss Gu, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko ngayon. Ikaw ay talagang, lubos na hindi ka panipaniwala. Mas mahusay ka pa kaysa sa pinakamahusay na coach sa pagmamaneho. Simula ngayon, idol ko na kayo." Tumingin si Uyang Suwan kay Guning nang may matinding paghanga. Ngumiti si Guning, ngunit walang sinabi. "Sige, ayusin na natin ang driver's license, para sabay na tayong mag-lunch." Pinutol siya ni Cao Wenshin at inikat ang kanyang mga mata. Si Uyang Suwan ay naging mabuting kaibigan ni Cao Wenshin dahil nakakatawa siya. Ang mga ginoo ay hindi talaga tipo ni Cao Wenshin. Mga ad ng pub future. "Oo, ginang." Nagbiro si Uyang Suwan at iginiya sila patungo sa Hall of Certificates. Sa loob ng ilang minuto,
Nakuha ni Guning ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. 11 na, at oras na para sa tanghalian. Si Uyang Suwan ay magiging off-duty sa loob ng kalahating oras, ngunit walang magawa, kaya umalis siya ng kalahating oras ng mas maaga. Kailangang bumalik siya sa trabaho ng 2:30 PM, kaya kumain sila sa malapit na restaurant. Pagkatapos ng tanghalian, hinatid ni Kau Wenshin at Guning si Uyang Suwan pabalik sa kanyang pinagtatrabahuan, at pagkatapos ay pumunta sila upang mamili sa Fengshan Shopping Mall na pag-aari ng Tang family. Ang Fengshan Shopping Mall ay isa sa 3 makikitang shopping mall sa City B, at ito ay matatagpuan sa masikip na downtown. Bagaman marami na akong damit sa aking aparador at marami sa mga ito ay bagong-bago. Pakiramdam ko ay kulang pa rin ako sa damit kapag nakakita ako ng magagandang damit. Si Kau Wenshin ay nagkaroon ng matinding pagnanais na mamili ngayon pagkatapos niyang makita ang mga makukulay na tindahan ng damit. Siya ay tulad ng isang sanggol na nakita ang dibdib ng kanyang ina, at sabik na magpasuso. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Normal na ang mga kababaihan ay palaging pakiramdam na sila ay kulang sa damit, ngunit ang paraan ng pagbili ni Kau Wenshin ng mga damit ay medyo nakakabaliw. Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi masyadong interesado sa pamimili ng damit. Sa totoo lang, walang gaanong damit sa aparador ni Guning, ngunit sapat na iyon, kaya wala siyang planong bumili pa. Gayunpaman, nang dumaan sila sa isang tindahan ng gown, naisip ni Guning na dapat siyang maghanda ng ilang set ng mga formal na damit kung sakaling kailanganin niya ito sa hinaharap para sa mga party. Kung tutuusin, iba na ang identity niya ngayon, dahil nakalabas na nga na siya ang tunay na amo ng Jade Beauty Jewelry. Ito ay predictable na siya ay iniimbitahan na dumalo sa maraming mga partido o mga bola. Ang mga network ay binuo sa mga party, at alam na alam ito ni Guning. Wenshin, may alam ka bang magagandang gown store dito? Gusto kong bumili ng ilang set ng formal na damit, tanong ni Guning. Mga gown. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Kau Wenshin, ngunit hindi nagtagal ay medyo nalungkot. Well, may kaibigan talaga ako na ang major ay clothing design. Ang gaganda yata ng mga designs niya, pero hindi naman siya sikat. Kung ayaw mo, gusto kong ipakita sa iyo. Mga ad ng Pub Future. Syempre hindi, walang pakialam si Guning sa mga tatak, nagmamalasakit siya sa kalidad at disenyo. Pagkatapos, ginabayan ni Kau Wenshin si Guning sa tindahan ng gown na pinamamahalaan ng kanyang kaibigan na nasa Fengshan Shopping Mall din. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Kau Wenshin kay Guning ang tungkol sa kanyang kaibigan, sa totoo lang, kakakilala ko lang sa kaibigang ito, ngunit sa tingin ko ay may talento siya. Gusto ko ang mga disenyo niya. Alam mo naman na ngayon lang pinahahalagahan ng mga mayayaman ang katanyagan. Pero pinilit ng kaibigan ko na gawin ang sarili niyang trabaho ng maayos imbes na mag-advertise o makakuha ng publicity, kaya wala siyang masyadong kliyente. Dumating lamang ang katanyagan kapag nagkaroon ng magandang pagkakataon at promosyon. Ang pinakamabilis na paraan para sumikat ay ang gumamit ng isa pang kilalang brand. Ngunit higit sa 70% ng mga kilalang brand ay hindi papayagan ang isang bagong designer na gamitin ang kanilang brand name para magbenta ng sarili niyang damit. Kung ang damit ng bagong taga-disenyo ay mas sikat pa kaysa sa tatak, ito ay isang kapahamakan para sa tatak. Sa makatuwid, ang isang taga-disenyo ay maaari lamang magtrabaho para sa katanyagan ng mag-isa. Mayroon ba siyang anumang paraan ng pag-advertise? Tanong ni Guning. Well, she's from a ordinary family na walang gaanong tulong. Hindi ako masyadong pamilyar sa kanya, kaya hindi ko alam, sabi ni Kau Wenshin. Nang marinig iyon, may plano si Guning. Maya-maya, dumating na ang dalawa sa gown store, ang pangalan nito ay Charm. Iyon din ang tatak ng damit ng taga-disenyo. At nagustuhan ni Guning ang pangalan. Nang pumasok sina Guning at Kau Wenshin, nauna ang isang tindera at sinalubong sila. Maligayang pagdating sa Charm, mga babae. Hi, Wenshin. Isang babae na nasa 27 anyos ang lumakad papunta sa kanila. Hindi siya masyadong maganda pero elegante. Hi.
Namimili lang ako dito kasama ang aking kaibigan, at nagkataon kaming dumaan sa iyong tindahan, kaya naisip ko kung bakit hindi pumasok at mag-hi, sabi ni Cao Wenshin. Hindi niya sinabi na sinadya ba talaga nilang pumunta rito, kaso mahihiya silang lahat kapag hindi nagustuhan ni Guning ang mga gown sa tindahan. Hayaan mo akong magpakilala sa iyo. Ito ang aking nakababatang kapatid na babae, si Guning, sabi ni Cao Wenshin sa babae. At ito ang may-ari ng tindahang ito, na isa ring designer, si Yuzi. Nice to meet you, Miss Go. Nice to meet you too, Miss Yu, bati nila sa isa't isa. Please, umupo ka dito. Inimbitahan sila ni Yuzi sa lounge. Nang makaupo lang sina Guning at Cao Wenshin, may nagbuhos agad ng mga tasa ng tsaa para sa kanila. Inilibot ni Guning ang paligid ng tindahan. Hindi to kalakihan, at humigit kumulang 20 metro kwadrado lamang, ngunit maraming mapagpipili ang damit, tulad ng mga formal na gown at regular na damit. Natagpuan ni Guning na ang mga disenyo ng mga formal na damit ay talagang kasing espesyal at maganda gaya ng sinabi sa kanya ni Cao Wenshin. Si Yuzi mismo ang nagdisenyo at gumawa ng bawat piraso ng damit dito. Maliit lang ang tindahang ito, kaya imposibleng magkaroon siya ng pabrika. At karamihan sa mga gown ay na-customize. Ang lahat ng mga damit sa tindahan ngayon ay karaniwang mga sample. Siyempre, kung gustong bilhin ng mga customer ang mga sample sa tindahan, maaari rin nilang direktang bilhin ito. Gayunpaman, mas gusto ng karamihan na magsuot ng mga customized na gown dahil mas bagay ang mga ito. Gusto ko ang mga gown mo. Maaari kayong magpatuloy sa pakikipag-chat, at titingin ako sa paligid, sabi ni Guning sa kanila, pagkatapos ay tumayo upang tingnan ang mga formal na damit. Pagkatapos ng isang round, itinuro ni Guning ang isang gown at nagtanong, anong sukat ito? Kasya ba ito sa akin? Si Yuzi ay natulala saglit. Hindi niya inaasahan na direktang bibilhin ni Guning ang damit sa tindahan. Maliit lang. Gusto mo bang subukan? Pagkasabi niyan, naglakad siya papunta kay Guning. Hindi na kailangan. Bibili ako nito. Hindi ito sinubukan ni Guning, o tinanong ang presyo nito, ngunit binili ito ng walang pag-aalinlangan. Nang marinig iyon, nagulat si Yuzi, hindi dahil gusto itong bilhin ni Guning, ngunit dahil hindi man lang siya nag-abalang tanungin ang presyo nito. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang napakagandang customer. Gayunpaman, kung hindi ito susubukan ni Guning, hindi ba siya nag-aalala na hindi ito magkasya? Mga ad ng Pub Future. Taglamig noon, at lahat sila ay nakasuot ng makapal na Amerikana, kaya mahirap makita ang figure ni Guning. Walang ideya si Yuzi kung babagay ang gown na ito kay Guning. Kung ito ay mga normal na damit, ayos lang kahit medyo maluwag o masikip, ngunit ang gown na itinuro ni Guning ay napakasikip. Ningning, ayaw mo bang subukan? Nagulat din si Cao Wenshin. Ang mga babae ay palaging nasisiyahan sa pagsubok ng mga bagong damit, ngunit hindi mag-aaksaya ng oras si Guning para doon. Sa tingin ko ay hindi ito kailangan, dahil alam ko ang aking sukat, sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Guning, hindi na iginiit ni Yuzi. Walang problema, iimpake ko ito para sa iyo ngayon. Hindi pipi si Yuzi, at napagtanto niya ngayon na sina Cao Wenshin at Guning ay pumunta rito para suportahan siya. Inimpake ni Yuzi ang gown para kay Guning. Ang gown na ito ay 68,000 yuan. Dahil kaibigan ka ni Wenshin, mabibigyan kita ng 20% diskwento, at magiging 54,400 yuan, sabi ni Yuzi. Oo naman, naglabas si Guning ng bank card at ibinigay kay Yuzi. Medyo nagulat ulit si Yuzi. Kailangang maging napakayaman ni Guning para makabili ng gown na nagkakahalaga ng 12,000 yuan nang walang pakialam sa presyo nito. Sa katunayan, hindi alam ni Yuzi ang background ng pamilya ni Cao Wenshin. Hindi dahil ayaw sabihin ni Cao Wenshin sa kanya, ngunit dahil normal lang silang magkaibigan, at hindi na kailangang pag-usapan ang tungkol sa background ng pamilya. Si Cao Wenshin ay mapagbigay din na mamimili,
kaya alam ni Yuzi na kailangan niyang maging mayaman, ngunit hindi niya alam kung gaano siya kayaman. Ningning, maupo ka muna dito saglit. Kailangan kong gamitin ang ladies' room, sabi ni Cao Wenshin kay Guning. Bigla siyang nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang tiyan. Mga ad ng pub future. Oo naman. Hihintayin kita, sagot ni Guning. Pagkatapos bayaran ang bill, muling nag-uusap sina Yuzi at Guning sa lounge. Miss Yu, narinig ko mula kay Wenshin na ikaw ang nagdidisenyo at gumagawa ng lahat ng mga gown sa iyong sarili. Tanong ni Guning. Oo. Ang major ko sa kolehiyo ay disenyo ng damit, at sobrang interesado ako sa mga gown, sabi ni Yuzi. Sa tingin ko lahat sila ay maganda. Sikat dapat ang mga gown mo. Sinadya ni Guning na humingi ng dahilan. Si Yuzi ay tila medyo nagalit, ngunit nakangiti pa rin. Hindi masyadong sikat actually. 4 hanggang 5 gown lang ang naibebenta ko sa isang buwan. Ibinawas ang mga gastos, ang aking kita ay sapat lamang para sa pagbabayad ng renta, sweldo, at pang-araw-araw na gastusin. Si Guning ay kaibigan ni Cao Wenshin, kaya handa si Yuzi na sabihin sa kanya ang totoo. Kung magpapatuloy ng ganyan, ipagpapatuloy mo pa ba ang pagtakbo ng tindahan? Gusto ko ang iyong mga disenyo, at tiyak na babalik ako muli, sabi ni Guning. Well, it's my honor to have your approval. Bagamat nakakaramdam ako ng pagkabalisa, ito ang aking pinili at patuloy kong patakbuhin ang tindahang ito hanggat ito ay kumikita hanggang sa magtagumpay ako balang araw. Gayunpaman, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa isang panaginip, kaya malamang na kailangan kong magpalit ng aking trabaho kung ang aking tindahan ay halos hindi na nakalutang, sabi ni Yuzi. Hindi siya matigas ang ulo. Pagkaraan ng isang segundo, idinagdag ni Yuzi. Bukas man ang tindahang ito o hindi. Maaari kang makipag-ugnayan sa akin tuwing gusto mo ng gown at kaya kong magdisenyo at gumawa nito para sa iyo. Kahit na hindi siya makapagpatakbo ng sarili niyang tindahan. Magagawa niya ito bilang isang part-time na trabaho. Magiging pipi siya kung palalampasan niya ang pagkakataong kumita ng pera. Mayroon akong ideya na makakatulong sa iyo na bumuo ng tatak na ito. Hindi ako sigurado kung maaari itong gawing isang nangungunang tatak, ngunit tiyak na maaari itong maging isang kilalang tatak. May tiwala ako. Ikaw naman, tanong ni Guning. Talaga, medyo nagulat si Yuzi, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Paano? Bagamat may mga pagdududa si Yuzi dahil sa edad ni Guning, hindi siya agad na magdesisyon. Ano man ang mangyari, hindi masamang marinig ang ideya ni Guning. Alam ni Yuzi na malaki ang gastos sa pag-advertise at pag-promote ng isang brand, at kulang siya ng sapat na pera. Sa aking palagay, magaganda ang mga disenyo mo, at may balak din akong makisali sa industriya ng pananamit. Kaya naman, maaari akong mamuhunan sa iyong brand kung sumasang-ayon ka na gawin ko ito, at ako ang hahawak sa advertising at promosyon ng iyong brand. Samantala, maaari kang tumuon sa disenyo at pamamahala ng charm habang ikaw pa rin ang tagabuo ng tatak. Ang kailangan mo lang gawin ay lumikha ng mga disenyo, at bibigyan kita ng 20% na pagbabahagi. Ano sa tingin mo? Seryosong sabi ni Guning. Nilalayo ni Guning na kunin si Yuzi. Bagamat parang kakaiba na pag-usapan ang gayong seryosong negosyo sa unang pagpupulong. Si Guning ay isang mahusay na babae, at hindi na siya mag-aaksaya ng maraming oras sa deal kung magagawa niya ito ngayon.